Hi people! Ngayong araw nga pala ay aalis kami. Medyo malayo-layo nga yung pupuntahan namin kaya ganyan yung suot ko. For the red nga ang atake natin dito, dapat nga mag-white pants ako kaso pinigilan ako ni mama. Maputik daw kasi sa daan kaya pinag-block niya ako pero yon tuloy nasira yung outfit ko. Mas bagay siguro kung white pants ko kasi red and white yung color na sapatos at jacket ko. Kukuha nga pala ako ng birth certificate ko kasi wala akong copy ng birth certificate. Paano ba naman kasi nung nag-aral ako sa private school, binigay ko yung birth certificate kong original. Required daw kasi yun sa clearance namin, dapat original daw, hindi daw copy. Kung hindi daw original yung ibibigay, hindi daw ako makakapasa. Sinubukan namin kunin ulit yung birth certificate kaso ayaw na nila ibigay kaya kailangan na namin kumuha ng panibagong birth certificate ko. Mahihirapan kasi ako mag-enroll at kumuha ng mga valid ID ko kung wala akong birth certificate. Bumili nga lang pala dito si mama ng tubig para sa babaunin namin. Kung mapapansin nyo, ayan yung dati naming tinanim na puno ng lagundi. Nung nasa Iligan pa kasi kami, hiyang na hiyang ako sa lagundi at hindi ako naggagamot talaga. Kapag may ubo at sipon ako, lagundi lang talaga yung pinapainom lang sa akin. Pinapakuluan lang yan sa tubig. Matapos nga nun ay naglakad na kami para makasakay kami sa tricycle. May dala-dala pa nga ditong malaking bag si mama. Naisip ko nga paano kaya kung bigla na lang yung dinukot kasi akala maraming pera. Wala pa nga sa 1,000 yung dala-dala namin kasi wala rin talaga kaming pera. Sumakay na nga pala kami dito ng tricycle para makapunta na kami ng labasan. Malayo-layo pa kasi yung mga istasyon ng jeep dito at mga cab. First time nga lang namin pupunta doon at kumuha ng birth certificate kaya sana hindi kami maligaw sa pagpunta doon. Alam nyo ba, sa Google lang talaga kami kumuha ng ideya kung saan kami sasakay. Nadaanan nga pala namin dito yung dati kong school na pinag-aaralan nung bata pa ako. And ayan na nga, nakababa na nga kami dahil nandito na kami sa istasyon ng jeep. Hinintay ko nga lang dito si mama bago ako pumunta doon kasi paano ba naman ganto kaputik yung dadaanan. Kawawa nga yung susuoting sapatos ni mama ngayon, puting-puti pa naman. Ayan nga, grabe nga yung ingat ko dyan sa sapatos. Paano ba naman kasi regalo lang to sa akin and gusto ko pa tong ingatan. Matapos nga magbayad dito and ayan, umakyat na nga kami dito para makasakay. Napansin ko nga dito, pagpasok mo pa lang dito sa jeep sobrang init na. Matapos ng mahabang biyahe sa wakas kumonti na din yung mga tao dito sa jeep. Pagbaba nga namin ng jeep nagtanong muna kami dun sa bata. Hindi kasi namin alam kung saan yung istasyon ng jeep dito. Mag-iisang jeep pa kasi kami dito. And ayan, mabait naman yung bata. Tinuro niya kung saan yung istasyon. Nung pababa na nga kami dito, medyo natakot lang ako ng kaunti kasi paano ba naman ganto katarik yung dadaanan mo. Muntik pa nga ako dito matalisod at magdire-diretso. Buti na lang hindi ako nagdire-diretso dun sa hagdan. Matapos nga na isa pang jeep na biyahe namin sa wakas nakarating na kami dito. Medyo kinabahan nga kami dito kasi maraming hindi pinapapasok. Kailangan kasi magpa-appointment bago ka pumunta dito. Para sa hindi marunong magpa-appointment, i-search nyo lang yung appointment.psa.gov.ph. Then sagutan nyo lang yung mga kailangan sagutan doon. May mga instruction naman kung ano-ano yung mga dapat nyong gawin. Nagutom nga ako kaya pumunta akong Jollibee. May nagtitinda dun sa labas ng fried toge kaso ang mahal, hindi ko afford. Then nung pagpunta ko nga dito sa Jollibee, nakita ko meron silang mix and match. Kinabahan nga ako medyo dito kasi first time ko lang mag-order ng mix and match. Matapos ko nga bumili, bumalik na ulit ako kala mama at doon ka na lang kinain. Ang binili ko nga dito is burger steak tsaka french fries lang. Binigyan ko nga rin dito si mama kasi baka nagugutom na din siya. Naghati lang rin kami dun sa french fries. Pagkatapos ko nga bumili nung makakain ko at pagbalik ko dito, napansin ko may kaibigan na kagad si mama dito. Habang naghihintay kami, nagretouch muna kami. Nakisali na nga rin dito si mama nung napansin niyang nag-aayos na rin ako. Natapos naman namin na yung process kung paano makukuha yung birth certificate and kailangan na lang namin maghintay kapag tinawag na kami. Nakapagbayad na rin naman kami kaya
kaya hinihintay na lang namin. Sobrang dami ngang kumukuha ng mga birth certificate dito ngayon, halos hindi na mabilang sa daliri. Sobrang pinagpawisan nga kami sa jeep kanina, kaya ayan, nalusaw yung makeup namin. Alas 3 pa nga yung appointment namin, pero nakarating na kami dito ng 12 PM pa nga lang, umalis na kami sa bahay para magbiyahe. Iniisip kasi ni mama na baka maging matraffic yung biyahe namin kasi umulan kanina. Kaso ang kinalabasan, hindi nga umuulan pero sobrang init naman. Lalo na sa jeep, siksikan doon, tutulo talaga yung pawis mo. Buti nga dito naka-aircon kaya sobrang lamig naman. Saktong-sakto naka-jacket din ako. Dito sa part na to may nagtatanong sa akin pero sinagot kagad nung guard kaya hindi ko na din sinagot. Ilang oras nga na pag-aantay, sa wakas nakuha ko na yung dalawa kong birth certificate. Bakit dalawa? Kasi dalawa yung kinuha na copy ni mama. And ayan, nandito na naman tayo sa jeep na mainit. Nakita ko nga to sa jeep, ang nakalagay ang maganda sa kanan, ang cute sa kaliwa at ang sexy sa harapan. Tapos ang mga pangit naman daw sumabit na lang. Kawawa naman, pero wala namang pangit sa buong mundo. Depende na lang sa mga taong mapaghusga. Matapos namin bumiyahe ng isang jeep, nagtanong-tanong nga kami dito kung saan yung sakayan. Nagulat nga ako at ito yung bumungad sa amin. Sobrang haba ng pila. Sobrang init pa naman, kahit makulimlim, malulusaw talaga yung ganda natin, te. Sobrang traffic na nga nung pauwi sa amin. Halos pa konti-konti lang yung usad dahil inaayos pala yung kalsada. Yung iba nagsibabaan na lang at naglakad sa sobrang inip nila. Dito nga mapapansin nyo, pinaplat nila dito yung lupa. Tapos dito naman, tinatanggal naman nila yung dating kalsada na sira-sira. First time ko nga lang makakita ng ganito harap-harapan. Sobrang laki pala talaga nito. Naiisip ko nga paano nila yan nakokontrol, malarobo. Iniisip ko nga rin siguro baka kaparehas lang ng claw machine yung pagkontrol nito. Tapos naisip ko din baka master si kuya sa mga claw machine. Kimi lang, pero siguro may pagka-similar yung claw machine tsaka yung mga ganyan. Diyan nga pala nilalagay nila yung mga bato na nakukuha nila. Tignan mo, dahil sa sobrang init at sobrang traffic, naging haggard na yung bangs ko. Nakatulog na nga rin pala ako sa jeep kanina dahil sa sobrang traffic. Nung pagbaba nga namin sa jeep, gusto ko nga sana bumili ng Coke float kaso sobrang dami nakapila kaya sabi ko wag na lang. Then ayan, sumakay na nga kami ng tricycle para makauwi na kami. Kaso si kuya driver, medyo malayo-layo kami ibinaba kaya ayan, for the lakad kami pa uwi. At dito na nga nagtatapos ang video. Salamat! Thank you for watching. Please subscribe and support my channel. I am accepting your request challenge. If you want, just comment below. And for those who want to shout out,